betrayed me. Hindi pa ba sapat na patunay yon? You're hurting but eventually, di niya na maituloy ang sasabihin. Isang buntong hininga na lamang ang pinakawalan niya. He closed his eyes. Damn, this is hard. Natigilan si Kara na makita niya ang hapong-hapong itsura ni Dean. He looked like he was going to be sick o baka naman may dinaramdam na ito. Kilala din niya itong masyadong tutok sa trabaho. How could she be so insensitive? Sa tuwing magkikita lamang sila ni Dean ay parati na lamang tungkol sa mga problema at mga hang-ups niya ang sinasabi niya rito. Nakakalimutan niyang itanong kung kamusta naman ito. How was his work? Tulad ngayon, pagod tumula sa pagtatrabaho, tapos ganun pang isasalubong niya. Dean had problems of his own pero hindi man lang yun naisip sa sobrang absorb niya sa sariling problema. Anong klaseng kaibigan siya? Kinuha niyang kamay nito at kinulong yon sa kanyang kamay. Pagkatapos bahagya niyang hinila papalapit sa kanya. Ang isang kamay niya marahang humaplos-haplos sa braso nito. Di niya alam kung guni-guni lamang niya yon o ano, but she thought she felt him flinch. Are you okay? Masuyong tanong niya rito. Sa tingin niya, oras na para kalimutan muna niya ang kanyang sarili at ito naman ang kanyang intindihin. She would be a friend to him. Something wrong? Sinalat niya ang leeg at noon nito. Mainit ang mga yon. Masama bang pakiramdam mo? Tanong niya. No, sagot nito. Pero mainit ka. Let's get inside. Hinila niya to sa tapat ng pinto. Keys. Ani rito at binuksan ang pinto at pumasok na sila. Pinaupo niya ito sa may sofa. Stay here, I'll cook something for you. Iniwan niya to at nagtungo sa kusina. Di nito sinunod ang sinabi niya. Sumunod ito sa kanya. Kara, you don't have to cook. Pagod ka rin. Nonsense. Ani at inabot dito ang tinimpla niyang kape. Magluluto ako ng adobo. Makikikain na rin ako para may kasama ka. Habang nagluluto, nagkukwentuhan sila ni Dean. Siniguro niya di tungkol sa kanyang sasabihin niya or itatanong, kundi tungkol dito at sa trabaho nito. Kamusta naman ang project ninyo sa San Rafael? Tanong niya pagkatapos maisalang ang adobo at matimplahan iyon. Almost done. Anito. Tumango siya. Huwag mong sabihin may project ka na agad kasunod. Ano kaya kung magpahinga ka muna? Kung gusto mo magpahinga ka sa rancho, doon ka na lang mga let's say, kahit isang linggo. Patatabayin ka ng mama at ni Tatay Remy. Minsan talaga nagpapalipas sa rancho ng ilang araw, kaya napipilit niya ito. Doon natutulog at nagpapahinga. Para kahit magkwentuhan tayo hanggang madaling araw, okay lang, dahil nasa villa naman tayo. Aniya habang nilalatag ang plato, baso at kubertos sa ibabaw ng mesa. Actually, I have something to tell you about my work. Wika nito. Really? Teka sandali, luto na yata yung adobo. Hanggang kumain na sila, hindi nito nasabi pa ang nais sabihin. Naalala lang niya ang tungkol doon nung nagkakape na sila sa terasa. Pareho silang nakasandal sa pasimano. Di mo na nga para nasabi sa akin yung sasabihin mo sana kanina tungkol sa trabaho mo. Paalala niya rito. Hindi agad nakasagot ito. Narinig pa niya ang pagbuntong hininga nito. Tila nahihirapan to na hindi niya mawari. Kanina pa niya napapansin ang katamlayan nito. Hindi na rin maitago pa ng kahit anong pilit itong pagpapasigla habang nag-uusap sila. Dahil doon lalong nabuo ang konklusyon sa isipan niya na masama nga ang pakiramdam nito. I'm going to Cebu. Magkakaroon ako ng project doon. I think it would take about 2 years. Parang bombang sumabog sa kanyang harap ang sinabi nito. What? Gulat na bulalas niya. Bakit? May problema ka ba rito? Ayaw mo na ba sa San Miguel? Di makapaniwalang tanong niya. I just feel like I've been stuck in a rut and I need the complete change of scene. Pinag-iisipan ko kung tagapin ang project sa Cebu. Hindi siya nakakibo. No, I can't lose you too. Not on top of everything else. I think I cannot bear it. Yun ang naglalaro sa kanyang isipan. Gusto niyang maiyak ng mga sandaling iyon. Di niya inaasahan ang sakit na bigla niyang naramdaman. No, she couldn't be selfish about this. All her life, Dean had always been there for her, totally supportive of what she wanted to do. Hindi niya alam kung ano nagtulak dito para magdesisyon ng ganoon. Ang pagkakaalam niya, masaya ito sa San Miguel. Yung proyekto bang tinanggihan ito dahil masyadong malayo ang lokasyon ng mga yon? Kung malayo ang lokasyon ng trabaho ni Dean, he made it a point na every week makakauwi ito. Ngunit nang bagitin itong 2 taon ang ilalagi nito sa Cebu, he made it sound that it could really take him 2 years to be able to come back. Yung walang uwian hanggat titapos ang proyektong gagawin nito?
Paano kung magustuhan na nito roon? Hindi na ito babalik? Doon na ito magsasettle? God, hindi niya napaghandaan na maaaring umalis sa Dean at matagalan bago makabalik. O mas malala baka bisita na lamang ito sa San Miguel. Ayaw niyang maging makasarili. Kaya lang hindi siya sanay na wala sa kanyang tabi si Dean. Kapag nalulungkot siya or may problema, natatawagan niya ito. Panatag siya dahil alam niyang naroon lamang ito para tumulong sa kanya. That's wonderful, aniya. Pigil ang sigla sa kanyang tinig. So, when are you leaving? I have no definite date yet. Tugon ito. Tumango siya. Pinilit niya ang sariling wag malungkot. But all she could think of was his departure. Dean was going to leave her. Ang pag-alis ito kasinsakit ng ginawang pag-abandona sa kanya ni Maicon sa araw ng kanilang kasal. Napailing siya. Dean was offered a powerful opportunity at sa halip maging makasalilit isipin kung gaano siya magiging malungkot kapag umalis ito, kailangan maging masaya siya para dito. Kung nagdurugo ang kanyang puso, problema niya na yon, hindi ni Dean. But it's not final yet. I'm still thinking about it. Ani Dean. Gustong matawa ni Kara sa narinig, pero kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang gusto nito. Kung ang kailangan nito ay ang magbibigay rito ng encouragement to take the big step, gagawin niya. Is it the project good? Tanong niya rito. Yeah. The best so far? Yeah, my biggest so far. Then what's stopping you? Sabi mo magandang offer. Your biggest project so far, so anong problema? Aniya kahit wala siya ibang gustong gawin kundi pigilan to. Dean, hindi ka dapat magdalawang isip pa. Wala kang pamilyang dapat alalahanin. Ang sarili mo lang, so what's the problem? Bakit kailangan pang mag-alinlangan? Ayaw mo ba? Ayaw mo bang umalis ang San Miguel? Sumeryoso ang mukha nito. What if I have? Wika nito. Parang nasakta ng tinig nito. Tulad ng sabi mo, sino pa ba ang dapat na isa lang alang? Gayong wala naman akong pamilya dito. What do you think would keep me here? Or maybe I should say who? Isipin mo, Kara. Anitong madalimang anyo na tumingin sa kanya. Malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Bahagyang yumuko ito para magtagpo ang kanilang mga mata. Who could be possibly keeping me in San Miguel? Tanong nitong titig na titig sa kanya. Napaatras siya palayo dito. Napalaki ang mata niya sa gulat. Kung di niya pa natakpan ang kanyang bibig, marahil ay napatili na siya. Nanatili lang siyang nakatayo at nakatingin dito. She must have heard him wrong, but there was something in his eyes. A frustrated hurt na patungkol sa kanya. Doon lalo lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala, napailing-iling siya. This couldn't be happening. He couldn't be saying what thought he was saying. Siguradong may mali. He couldn't mean... Bigla siyang natakot, tapusin ang isipin yon. She couldn't take this. Kaibigan niya si Dean and she did love him. As a friend, nothing more. Kailangan malaman ito iyon. He had to know that was never going to change. Mahal pa niya si Maicon. Only 2 months ago na magplano silang magpakasal nito. Ang damdamin niya hindi isang gripo na maaaring buksan at isara anumang oras na gustuhin niya. She wouldn't stop loving him just because he hurt and betrayed her. Di ganon kasimple yon. Gayon pa man, sino bang gusto niyang kumbinsihin? Si Dean or ang sarili niya? Hindi niya alam. Wala siyang alam. And that scared the hell out of her. Kailangan niyang mag-isip. She needed time for herself. I have to go home. It's late. Umakma na nga siyang aalis. Look, Kara, Hindi niya na to pinatapos pa sasabihin ito. Dali-dali na siyang bumaba ng terasa. Lumabas ng gate at sumakay sa kanyang kotse. Nanginig ang kamay, sinuksok niya ang susi sa ignition. Ilang sandali na hindi niya ma-shoot ang susi doon dahil sa panginginig. Nang magtagumpay siya, mabilis na niyang pinandar ang kotse papalayo sa lugar na iyon. Nasuntok ni Dean ng pasimano na makitang umalis ang kotse ni Kara. Ilang beses niyang na-imagine kung paano niya sasabihin sa dalaga ang damdamin niya para dito. And not once in all those times had he pictured himself taunting her with how he felt. What the hell was wrong with him? Damn it! Matagal na niyang aram na oras malaman ni Kara ang higit pa sa paging kaibigan ng damdamin niya rito, she would never look at him the same again. At yon ang eksakto nangyari. Malinaw na nakita niya yon sa mukha nito na mapagtanto marahil ang gusto niyang sabihin. She was so shocked, so uncomfortable, to the point na hindi man lang siya nito matingnan diretso sa mga mata.
At wala siyang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Kung itinikom lamang niya ang kanyang bibig, wala sanang magbabago. But no, he had to tell her. At huli na, nang mapagtanto niyang mali ang kanyang ginawa. He forced her to look at him in different light, and in doing so, stripped away the innocence of their relationship. Labis ngang pinagsisihan niya iyon. With a few impulsive words, sinira niya ang pagkakaibigang kay tagal niyang iningatan at inalagaan. Alam niyang hindi siya mapapatawad ni Kara. Kilala niya ito. She would no longer be comfortable in his company. Iniwasan siya nito. Find someone else to confide in, and in no time at all, she would be out of his life. Umalis man siya or hindi ng San Miguel. Kahit kailan hindi na ilang si Karang lumapit sa kanyang mama. Lumalapit lamang siya rito kapag di niya na makayanan ang bagay na bumabagabag sa kanya. Usually, si Dean ang unang-unang nilalapitan niya kapag may problema siya. Ngunit ngayon hindi ito makakatulong sa problema niya dahil ito ang pinoproblema niya. Naabutan niya ng gagansilong kanyang mama sa silid nito. Tell me about it. Agad na wika nito nang umupo siya sa gilid ng kama at tumigil to sa ginagawa. Nakaupo ito sa single sofa paharap sa kanya. Naramdaman agad. Ganon marahil ng mga ito kung may gumugulo sa isipan ng mga anak. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko ma, nagunaw ang mundo ko. Tapos nang muling mabuo ay hindi na yun katulad ng dati. I thought I loved Maicon, pero akala ko rin, palagi siyang nasa tabi ko, that he will always be there for me but he's not. Iniwan niya ako, and now Dean. Tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung paano nangyari. I never knew, never realized that he felt what he wanted. Napalunok siya. Di niya matapos-tapos ang gusto niyang sabihin. What do I do, ma? Ang gusto ko lang, mabalik ng lahat sa dati pero alam ko, hindi mangyayari yon, and it hurts. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng to. I am so sorry, dear. Anito, I know this is tearing you apart, but we both know this is something I cannot help you with. Anong gagawin ko? Follow your heart. Hanapin mo si Maicon. Payo nito. Doon mo palang masasabi kung mahal mo pa siya at handang patawarin. And Dean? Aniya. Alam kong nasaktan ko siya nang bigla akong umalis sa bahay niya, pero masyado ako nagulat. I did not know what else to do. Hindi ko inaasahan to. I thought we're friends. You're friends? Tura nito. Pero hindi ibig sabihin nun hindi na maaaring mag-grow ang relasyon ninyo into something more. Kung yan ang gusto mo. Gulat na napatingin siya rito. Are you saying I would that Dean and I should? I'm not saying anything kung hindi ang sundin mo ang sinasabi ng iyong puso. That's all that there is here. That you take time para magpasya. If it's not right for you, it can't be right for Dean or Maicon. Ma, listen to your heart, anak. Hindi ko yun ililigaw. Pagkaraon ng 2 araw, nagpa siya si Karang pakinggan ang paliwanag ni Maicon. Narinig niya mula rito ang naging dahilan na sinabi sa kanya ni Dean at ng mama ni Maicon mula sa mismong bibig nito. That he panicked and suddenly experienced the cold feet. Ang nangyari sa mga magulang nito. Ang malaking responsibilidad sa pag-aasawa. Ayon pa rito nakapag-isip ito at siya talaga ang gustong makasama nito habang buhay. Napagtanto niyang siya lamang ang tanging kailangan nito, that he would never again do anything to hurt her again. Aaminin niya malaki talaga ang talent ni Maicon sa pagpapakita ng sinseridad. Kung di pa nangyari ang lahat sa pagitan nila, siguro right there and then papaniwala siya nito. But it would take a lot more than for him to win her trust again. Mula mag-usap sila, araw-araw na siyang nakakatanggap ng bulaklak mula rito. Alam ng buong San Miguel ang pagbabalik nito at muling panunuyo sa kanya. Galit ang kanyang 2 kapatid na lalaki. Marami nagsasabi sa kanya na talagang tinakda raw maging para sa isa't isa sila ni Maicon. Ang iba naman nagsasabing wag na raw siyang tanggapin ang pagbabalik nito. Pero karamihan talagang kinikilig sa ginagawa ni Maicon. Ganun pa man, hindi iyon ang nararamdaman niya. Nakakaramdam siya ng inis dahil pinakausapan niya yung lalaki na bigyan siya ng panahon para pag-isipan if he could even consider accepting him as a suitor. But the spoiled brat as he was, hindi rin to nagpaawat. Nasasakal na siya. May isang bagay pa siyang hindi nahaharap, si Dean. Sinadya niyang iwasan to na nagdaang linggo. Hindi pa kasi niya alam kung anong sasabihin oras na magkita nga sila. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bigla na lamang pupugak-pugak ang kanyang kotse. Galing siya ng kabilang bayan dahil binisita niyang nanganak na kabayo ng pinsan niyang si Dayan.
Ginabi na siya sa pag-uwi. Mabuti na lang at nangilid pa ang kotse bago yung tuluyang huminto. Papasok na sana siya sa San Miguel. Ginala niya ang tingin sa lugar na makababa na sasakyan. Mangilan-ngilan lang ang sasakyang nagdaraan at madilim na. Kanina siya hihingi ng tulong. Yon ang kahinaan niya. Wala siyang alam sa makina. Kung hindi ang mga kuya niya sa dinang umaayos ng kanyang kotse kapag nasisira iyon. Tatawagan na lang niya ang Kuya Chris niya nang may umilaw sa kanya. Nagmumula sa isang kotseng palapit. Sana'y mabuting tao kung sino man iyon. Kahit naman tahimik at safe ang lugar na yon, hindi pa rin niya maiwasang kabahan dahil madilim. Di niya agad makita ang mukha ng lalaking bumaba mula sa humintong kotse. Ni ang itsura o kulay ng kotse nito, hindi niya pa mabistahan ng mabuti. Kara? Gulat na wika ng tinig na iyon. She knew that voice. It was Dean's. Dean? Ganting tawag niya sa pangalan nito. Agad na lumapit to sa kanya. Yeah, it's me. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Kanina ka pa ba rito? Oh God, how she missed him. She would not even realize how much she missed him until she saw him. It's a good thing na hindi pa naman nagtatagal para masiraan ako. And I'm fine. You always seem to show up when I need you. Nakangiting sabi niya. San ka galing? San Rafael. Remember, doon ang project ko? Paalala pa nito sa kanya. Yeah, right. Ani ang nagyoko ng ulo na makitang titig na titig to sa kanya. Maki na bang problema? Isang nag-aalangang ngiti ang binigay niya rito. Pinapahiwatig niyo na wala siyang alam sa makina. Let me look at it. Bumalik ito sa kotse nito at kinuha ang isang flashlight. Sinipat ito ang magulong ng kotse niya. Fan belt ang problema. Flat na rin ang gulong mo. Since madilim dito at wala ka namang ekstrang gulong, tatawagan kong kaibigan kong may pag-aaring talyer. Malapit lang dito yun. Parteng San Rafael. Ipato na lang natin ang kotse. Para doon na lang sa talyer ayusin. Ako na lang bahala magdala sa rancho. Pagkatapos nag-excuse sandali to para tumawag sa cellphone. Pagkaraan ng ilang sandali, mulitong humarap sa kanya. Okay, hintayin na lang natin saglit yung hihila ng kotse mo. Pagbibigay alam nito sa kanya. Bukas din ng umaga dadaanan ko to dadalhin sa rancho. Dugtong nito. Ngunit wala sa sinasabi nito ang atensyon niya. Nanatili lang siyang nakatayo roon, staring at him in puzzlement, as if she had never seen him before. Amused, marahang tinapik ng hintuturo nito ang tungki ng kanyang ilong. Hello? Is anybody home? Is there something wrong, Kara? Sabi nito sa kanya. Naramdaman niyang pag-akat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Gayon pa man, di siya nag-iwas ang tingin. Were you serious when you said you were in love with me? Diretsang tanong niya habang di pa rin inaalis ang tingin sa mga mata nito. Alam niyang yun ang pinakahuling bagay na inaasahan nitong sasabihin niya. Mula nung sabihin nitong nararamdaman para sa kanya, iniwasan na muna niya ito. At alam din niyang nauunawaan ito na kailangan niya mag-adjust sa pagbabago ng relasyon nila. That's not something I would not joke about. Seryosong tura nito, searching her eyes. Bakit mo na itanong? Ilang sandaling di siya nakapagsalita. Malaki ang pag-aalinlangan niya kaya naman kahit siya, nagulat nang may salitang lumabas mula sa kanyang bibig. It's just that you never show it like Maicon did and I was wondering why. The moment na lumabas sa mga katagang yon sa kanyang bibig, gustong-gusto niya na yung bawiin. What in the world was she doing? Was she encouraging him to what? Kalimutan mo na yung sinabi ko. I don't know what got into me. Siguro confused lang ako. Everything so, Ani ang nagkandabuhol ang dila sa pagsasalita. Matagal pa kaya yung tinawagan mong kukuha ng kotse? Salamat nga pala sa... She would have known. He wouldn't let her off the hook that easily. Tumalikod siya para pumunta sa likod ng kotse niya, ngunit agad tong humarang sa kanya. Don't think for a second that you can easily walk away after saying something like that. Ano tong parang frustrated ang tinig. You brought this up, let's finish this. Porsigidong tura nito. Di na yun kailangan pa. Oh yes it is. Maagap na sabi nito. Malakas na malakas ang kabog ng dibdib niya. So you want me to be more like Maicon, do you? At paano ko gagawin yon ha, Kara? By leaving you at the altar in front of the whole town? Or mas gusto mo, sumumpa ako sa isang commitment pagkatapos ay bigla na lang umalis ng walang kahit anong paliwanag. Is that what you want? Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi. Of course not. Malakas sa turan niya. Nabigla siya nang hawakan nito ang balikat niya at kabigin siya palapit sa katawan nito, his eyes not leaving hers.
Alam ko kung anong nararamdaman ko, Kara. But if you need proof, I will be happy to give you one. At walang babala, bumaba ang mga labi nito na napaawang ang labi niya.